Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko'y iyo linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan mo'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga sala mo'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong paglalakbay sa kapanahuran ng Kwaresma, nasa ika-4 na linggo po tayo ng panahong banal na ito. At kilala ang linggong ito, linggo sa Latin, Laetare. Ibig sabihin, magalak. Magalak tayo. Bagamat ang Kwaresma ay panahon ng pagdidisiplina, may dimensyon din ng pagdiriwang. Taon ni San Jose, ngayon, ang kanyang dakilang kapistahan ay sa ika-19 ng Marso. Nasa ika-5 misang pagnonobinaryo po tayo, at sa mga sumusubaybay, sa ika-7, mamaya po, ang ating ika-7 galak at hapis ni San Jose. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakikirimarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang na mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin.
Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa, dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay sa kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa nga
ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawang pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Jesus na walang pintas, sanlibutan ay iligtas. Jesus na walang pintas, sanlibutan ay iligtas. Ngayong paglalakbay natin sa kapanahunan ng Kwaresma, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na nuestro, Padre Jesus Nazareno. Kung paanong itinaas ang ahas sa doong ilang, anak ng tao itampok, tayo'y sumampalataya, may buhay na walang hanggan. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa nilikhang sanlibutan, bugtong na anak binigay, upang walang mapahamak, may buhay na walang hanggan. Inawit po natin ang pinakadiwa ng ating ebanghelyo ayon kay San Juan. Meron pong tema na minumungkahi sa atin ng Arkidiocese ng Maynila, sapagkat pinagdiriwang natin ang 500 taong pagkakristyano natin. Ang unang binyag at ang mga simbolo ng binyag, puting damit, tubig, sa susunod na linggo, kandila, at ngayon, mamaya, may presentasyon, ang banal na langis. Yan po ang simbolo. Konektado ito sa binyag, sapagkat unang binyag, unang misa, simula ng Kristyanismo sa ating bansa. Pero bago yan, napansin po ninyo, ang kulay ng aking kasuutan ay kulay rosas. Ang Kwaresma ay pagtitimpi, pagdidisiplina. Pero meron din kagalakan. Yan nag-ibig sabihin ng kulay rosas. Laetare sa Latin. Magalak ka. Rosas. Yan, kung nagbibigay ka ng rosas, hindi ba yan ang simbolo ng pagmamahal? At ang taong minamahal at nagmamahal, nagagalak. Di po ba? Hayaan po ninyo na pag-ugnay-ugnay ko to. Pagmamahal. Bakit? Ang Santo Oleo, banal na langis sa lumang tipan. Kung ang Diyos ay pipiliin ka, kung ang Diyos ay hihirangin ka upang mamuno, ibubuhos sa iyong ulo ang banal na langis. Simbolo, sinadya ng Diyos, intensyon ng Diyos na pusuan ka ng Diyos. Bakit? Dahil sa
pagmamahal. Ang pagmamahal, rosas. Ay, ikaw naman kung binibigyan ka ng bulaklak, di ba? Nararamdaman mo yung pag-ibig. Yan ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Sa simbolo ng banal na langis, ang kanyang pagpili sa atin. I-ignay ko po yung mga pagbasa natin. Ang ating unang pagbasa, 2 Kronika. Kasaysayan po yon. Sa Ingles, Chronicles, yung paglalathala ng mga kasaysayan. Pagtiyagaan po ninyo ko. Sapagkat ang Israel nagkasala, ang katagang ginamit dito, nakariribarim ng mga kasalanan. Kahit na ba, ganun na lamang ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi dahil sa nakaririmarim na kasalanan, natapon, nabihag ang Israel sa Babylonia. At dahil sa pagmamahal ng Panginoon, isipin nyo na lang yung pagkapreso, pagkabihag, kaptibidad, nasa kulungan, natapon ka. Ngayon, sabi ng Panginoon, bumalik na tayo, nakalaya na tayo sa pagkabihag, bumalik na tayo sa Israel at itatayo doon ang aking templo. Halina, malaya na kayo. Bumalik na tayo. Sumamba na kayo sa templo sa Israel. Yan ang pagmamahal. Una, ang banal na langis, pagkahirang, pinili tayo dahil minahal tayo. Unang pagbasa, pagkalaya, bumabalik na tayo dahil sa pagmamahal. Sa ating pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, wala po itong konkretong larawan, medyo ideya, abstrakto. Ang sinasabi, sagana ang habag ng Panginoon at napakadakila ng kanyang pag-ibig. Ganyan na lamang ang kagandahang loob ng Panginoon. Sagana sa awa. Dakila ang pag-ibig. Kagandahang loob dahil sa pagmamahal. Dumako tayo. Meron pong simbolo sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan. Kausap po ni Jesus isang gabi si Nicodemo. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung papaanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas upang iligtas sa mga Israelitang nagkasala, gayon din kailangan itaas ang anak ng tao sa krus upang tayo'y iligtas. Yan ang ultimong larawan natin ng pagmamahal ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang walang mapahamak, upang lahat ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli, mensaheng nakagagalak. Rosas ang kulay. Rosas ang ibinibigay. Banal na langis. Hinirang tayo dahil sa pagmamahal. Pinalaya tayo mula sa kaptibidad. Pagmamahal. Dakilang pag-ibig. Saganang awa. Pagmamahal. At ang pinakalarawan ng pagmamahal, ang krus na pasan-pasan. Ang krus kung saan nakapako ang Nazareno. Ito po ang pinapadama niya sa atin. Tutula na po ako. Iligtas
Sagana ang prutas, kay tamis ng pitas, olibong kinatas, tibayin ang sintas, dapat di mapigtas, damit di matastas, walang punit butas, makinig sa pantas. Jesus walang pintas, Kristo ating batas, puso ay talastas, ang lahat ay patas, sukdulan ang antas, lahat nilulutas, itong palatastas, daigdig iligtas. Salamat. Iligtas, espelengin natin ang iligtas. I-L-I-G-T-A-S. Ay, inibig ng Diyos ang tao. Pakiulit. ng Diyos ang tao, L, labis ang pagmamahal. labis ang pagmamahal, Ay, itinaas si Jesus sa krus. taas, G, galing siya sa Ama. galing siya sa Ama, T, tinalo ang demonyo. lalo ang demonyo, A, awa para sa atin. awa para sa atin, S, sakripisyo niya sa Kalbaryo. sakripisyo niya sa Kalbaryo, Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na kay San Roque, magpasalamat po tayo ng lubusan sa pagmamahal ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ang krus ni Jesus, ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, manatili nawa kaming buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng karimlan at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maglingkod nawa silang may malasakit at pagkalinga sa maliliit, ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamayanang Kristiyano, maging tagapagpahayag din nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, ganap nawa nilang madama ang pag-ibig at paglingap ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban.
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ang aming Panginoon. Amen. Manatili pong nakatayo. Ito, may sasabihin ka. Narito ang banal na Krisma. Ang mga papahira ng mahalimuyak na krismang ito, ang mga bibinyagan at kukumpilan, mga oordinahang parit obispo ay makaranas nawa ng biyaya ng Espiritu Santo. Purihin at ipagdangal ang ating poong may kapal, Ama na bukal ng buhay, Anak na ating daan, Espiritu na ating tanglaw. Thank you, Joy. Salamat. Magsiyo po ang lahat. Buhay pagmamahal, alak at hinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi namin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Maria Josefa. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
At pagkalooban mo kayo na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. May higit pa kayang dakila sa pag-ibig na lang ialay ang buhay alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Ako'y di naalipin, kundi kaibigan ko. Lahat nagmula sa Ama, nalaan ko na sa inyo. Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong umayo kayo at mabunga ng ibayo. Ito nga ang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalhan kayo.
Kayo'y hinirang ko, di ako ang hinirang niyo. Loob kong humayo kayo at magbunga ng libayo. Itong nang siyang utos ko, nabilin ko sa inyo. Magmahalan kayo, magmahalan kayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga paalaala. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa collection ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Obispo, Broderick Pabilio, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Pakihanda din po ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. At pagkatapos, pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan at panatilihin natin ang physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Eksortasyon, ika-4 na linggo ng Kwaresma, linggo ng Laetare. Mga minamahal na mga kapatid, pinagnilaya natin ang pagpapahid ng langis na nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo
sa muling isinilang sa binyag bilang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, nakikisalo tayo sa pag-aalay ni Kristo ng sarili sa krus bilang pari na patuloy na isinasang-ayon ng simbahan sa bawat pagdiriwang ng liturhiya. Kung paanong inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa Ama, tayo rin ay hinahamon na matutong mag-alay ng sarili para sa kapwa. Sa susunod na linggo, magdala po tayo ng kandila. Sisindihan po natin ang mga kandila bilang tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap natin sa binyag. Naway lagi itong mag-alab sa ating puso at diwa. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilalahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyo ang na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po ako nagbibigay ng ulat sa inyo. Nasa ikalimang misang pagnonominaryo po tayo. Inimbitahan po namin kayo mamayang 6:00 ng gabi. Quiapo Church Facebook. Ang simbahan ay ang San Jose Manggagawa, Manugid, Tondo. Mamaya po yung 6:00 ng gabi. Panglimang misang nobinaryo po natin. San Jose Manggagawa, Parokya, Manugid, Tondo. At salamat po sa inyong mga tulong. Kahapon po, kasama po ako. Pumunta po tayo sa St. Joseph Church, Bamboo Organ, Las Piñas. At nagbigay po tayo ng inyong mga tulong at mga ayuda. Mamaya namang gabi, mag-iikot-ikot. Kasama po ako. Kasama ang ating mga kabataan, ang ating mga street dwellers sa palibot. Bibigyan po natin ng inyong mga tulong. Salamat sa inyong cash contributions. Kahapon, 40 pieces face shield. 1 box Lucky Me beef and chicken. 1 box CDO corned beef. 1 box CDO meatloaf. 1 box Bear Brand. 20 packs Milo. 10 packs Great Taste. 5 reams bond paper. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.